tutol Yes. ang ilang mga employers. Mga grupo ito bayan sa panukalang mandatory hiring ng mga PWD. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng batas na i-require na ang bawat kumpanya, pati gobyerno, No. na mag-hire ka ng PWD. Doon sa panukalang batas na inihain namin, kasama ko si Kong Ed Bicya, Kong Jocelyn Tulfo, Wendell Tulfo, at saka si Eric Yap ng Benguet. Kasama namin si Congressman Wilbert Lee. Ha? Okay. Si Manoy. Na kung ang empleyado may 100 or less, Okay. at least 1%. Meron. Eh kung 100, di isang piraso yun. Di at least, no? Pero pag Hindi ba 1,000 bigat yan? pataas, 2%. Hindi mabigat sa inyo yan. Yeah. 1,000 na empleyado, 2%. Oh. Kung 1,000, meron kang 20 na Yun. empleyado. Kung hindi makalakad, at least marunong sumulat, marunong naman Pwede bumasa. naman sa kwan. Hindi lagay mo sa... May mga PWDs na accountant, ha? Andun, sa office, sa... Office work. Office work, sa Ayun naman lamesa. talaga ang purpose, office work. Oh. Hindi sila pwede mga manual labor. Tama. Kausapin natin si Glenda Riloba, ang Executive Director ng National Council on Disability Affairs o NCDA. Magandang umaga, Director Riloba. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV and Radyo Pilipinas nationwide. Good morning po, Director. Magandang umaga po, Congressman Erwin at kay Sir Aljo po. Morning po. Sa inyo po mga taga-subaybay. Opo. Pinag-uusapan ho natin dito yung panukalang batas na kahapon nga nagkaroon ng hearing sa Special Committee on Persons with Disability. Ay medyo nagalit ho ako, nainis dahil yung representative ng ECOP at tila kumukontra na dapat daw wag gawing mandatory. Bagkos ay bigyan lang ng i-inform kung pakiusapan daw ang mga private corporations, companies na mag-hire. Sabi ko, matagal na nakikiusap, hindi pa rin kayo nag-hire. Yan, sagot to sa ating direktor. I don't know if you were there. Kasi po, additional gastos po lalo sa mga SMEs. Training, education, facilities, pag PWD. Doon ho ako nagalit, direktora, kasi bakit ka mag-hire kung depende sa needs mo, di ba? Kung office worker, pwede ka mag-hire ng mga may disability, physical disability sa paglakad. Sa paa, yan. Pwede sa office, ha? Di ba? Ngayon nga, may mga restaurants nga ngayon nag-hire ng deaf and mute. Wala namang problema, di ba? Sign language. Bakit sila hindi? Yun ang sinasabi natin. Ano ang comment ninyo dito, Direktora Riloba? Sir, kami po ay nagbigay po ng support po doon po sa bill na inihain niyo po regarding magkaroon nga po tayo ng target. Kasi we welcome every opportunity po na magbibigay po tayo ng way for persons with disability po na magkaroon ng gainful employment. At yun naman pong sinasabi po nila, sir, whatever po yung gagawin po nila na modification ng working environment, naliles naman po yun sa tax nila, di po ba, sir? Tama. So, may mga tax incentives po sila. At hindi lang po nila nasusubukan, sir, hindi naman po mahal ang pagbibigay po natin ng reasonable accommodation sa work environment. Minsan po, kinakailangan lang nating ibaba or itaas lang po yung table for them to work properly at maging komportable po ang persons with disability. Plus, may tax incentive po, sir. Kaya, nakakalungkot po yung posisyon po ng mga employers na ganito, sir. Meron pa palang incentive sa tax. Kaya nga po, yun ang sinasabi ho natin, ha-hire ka na, tutugma. Hindi ka naman, syempre, kailangan mo talaga ng retraining dyan by Aljo. Tama. Kung kunwari ang i-hire mo, hotel ka, i-hire mo, may kapansanan sa paningin, syempre, yung mga, anong tawag nun, yung maglalagay ka ng mga ng braille ba yun? Braille. Para sa empleyado mo. Syempre, ang i-hire mo doon, yung may disability lang sa paglakad, o kung hindi, mga Down syndrome, di ba? May Pwede. mga marurunong din naman yun, may mga edukasyon. Kaya nga pinag-aaral na ng mga parents ngayon, mga anak nila with disability, kasi para in the future, they can stand on their own feet. Yeah. Pero, paano sila makakatrabaho, Ma'am Glenda, kung haharangin at hindi tatanggapin ng mga private companies? Di po ba?
Yes, sir. Opo. Kaya nga po, wini-welcome po namin itong malaking opportunity na ito na kung ma-approve po itong bill na ito at magiging law, na magiging mandatory. Kasi right now po, dun sa ating 10524, hindi po mandatory eh. Encouragement lang sa kanila. For corporation to have more than 100 employees lang po, yun po yung minamandate na mag-allocate po sila ng 1% and 1% for all government offices po. Pero yun nga po, ang tax incentive po nila is 25% po ng binabayad po nilang salaries and wages, deductible po yon. And 50% po na ginamit nila para mag-train, i-improve ang environment nila, 50% po is deductible to their net Babalik din sa income. kanila. Oh. Yes, provided po hindi po in compliance to BP 344 yung ginawa nilang improvement, sir. So madami po silang nakukuha. At the end of it all, napapasa po sa government yung burden. Hindi Yes, naman sa sir. kanila. Opo. Alright. Okay. Opo, sir. Ma'am Opo. Glenda Reloba, Executive Director ng NCDA, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Maraming salamat po akong Erwin and Sir Aljo. Mabuhay po kayo. Yes, po, ma'am. Yes. Samantala, nasa linya po ng aming telepono si Sir Sergio Ortiz Luis, ang ng Employers Confederation of the Philippines or ECOP. Magandang umaga po, Sir Sergio. Ay, magandang umaga sa iyo, Kong Erwin, at Opo. sa ating mga Aljo. tagapakinig. Opo. Kahapon po, Sir, nag-umpisa po yung hearing on Special Committee on PWDs and medyo nag-react ho tayo because of the fact yung inyong pinadala po doon, ewan ko, hindi naman po yata official yun, parang isa lang sa mga empleyado nyo roon, ay sinasabi na hindi naman kumontra, pero medyo sinasabi niya yung parang mandatory, parang kailangan daw pag-aralan muna na mabuti ng gobyerno because of the fact na dagdag gastos lalo na sa mga SMEs na training, additional facilities for PWD employees, Sir Sergio. Eh sabi ko naman, hindi naman ganun kalaki. Number 2, may mga incentives naman. So, bakit? Kasi sir, ang problema natin, matagal na ho meron tayong ganito pala, pero hindi po nire-require ang mga private companies, pati nga ang kwan government, hindi nga sila nakaka-cope up Hindi, isa pa rin yan, yung kaya nga gusto kong kausapin yung CSC na yan, medyo hindi ko lang nagustuhan. Kayo ho, sir, yung paliwanag ho ng inyong tao, because may burden daw. Pero sinasabi ngayon ng NCDA, may mga tax incentive naman, Sir Sergio. Well, actually, hindi naman yun yung burden na sinasabi namin dahil yan, mag-a-apply lang, obviously. At sa totoo, hindi pa nabasa yung buong bill. No? Pero yun sa mga nababasa-basa ko lang, ang problema, marami tumatawag sa akin, especially yung mga 100 employees, gano'n. At kami mismo, mga nag-usap-usap sa telepono, tumatawag sa akin, napakarami kasi nating imposition sa employers dito na yan naman, hindi naman kikreate ng additional jobs. It will just replace somebody who is already there kasi kulang ang trabaho. So ibibigay mo rin sa yung isang PWD na pwede naman mawala ng trabaho, yung tatay niya o yung anak niya o whatever, dahil siya mabibigyan trabaho. Kasi yung napakarami ng pinapasa natin ng mga bills o law na kulela tayo sa investment dito from abroad now, no? Dahil sa maraming problema yung mga investors, medyo natatakot sila sa mga ganyan, no? Yung management prerogative, nawawala by imposing it mandatory. Kung talaga maganda incentive, fine. Hindi mo kailangan gawing mandatory. At kung gagawing mandatory, yung management, nagko-compute ng cost yung mga yung mga kumpanya nag-i-invest. Kaya ngayon, pinakakulela tayo rin sa part of the world sa investment in spite of all our effort. Dahil marami sila, napakarami yung leaves, napakarami yung mga incentive na nagugulat sila sa mga pinafile ng mga bagong law. Kung talagang, if I am not mistaken, there are 1,600,000 PWD yata registered. Hindi ko alam kung ilang employed. Kung talagang gusto suportahan ng government,
bakit natin pinapasa sa private sector? Yan, kung may incentive at okay yung incentive, let it be the decision of the kasi marami ring problema rin sa the kind of work, the kind of safety, the kind of ang mahaharap ng mga empleyado. And yung investor from New York, for instance, they look at all these things. Meron silang mga alam mo, sinasabi nga isa sa akin, alam mo kayo iba, kung magiging mandatory yan, para makakomply lang, gagawin na lang yung 15-30 yung mga yan para hindi na makakaabala pa, hindi pa magkakaroon ng danger, tsaka yung efficiency ng trabaho, hindi mga they will just take it as a cost. Pero parang kasi mag-a-adjust ka pa ng mga facilities mo. Yun lang ang sinasabi. Kung talagang kailangan, huwag na bang mandatory. Kung okay incentive mo, let it be like others na make it the choice of the management prerogative to choose the best and what is appropriate for their work. Yung sinasabi ho ninyo, Sir Sergio, this is Erwin Tulfo po, na huwag gawing mandatory and hayaan lang ang mga employers na mag-hire. Alam nyo, sir, yung mentality ho na yan, with all due respect, 1960s pa ho yan. Ngayon po, yung mga pamilya po na Pilipino, pinag-aaral na ng kanilang, are you telling me, sir, na kunwari yung bata may Down syndrome, hindi siya pwedeng i-employ because may Down syndrome siya. Kailangan niya ng mga special training, education. Nag-aaral na nga po, sir. May mga diploma, may mga teacher na tayo na mga Down syndrome. Meron din tayo mga lawyers, sir, na mga physically handicapped, naka-confine sa wheelchair. Meron tayong lawyer na pumasa ng bar exam na talagang 100% blind. Pero ngayon nasa legal department ng DSWD. My point is, syempre kukuha ka ng empleyado, your need, di ba? Yes. Definitely, Sir Sergio, kung ikaw ay into a call center business, hindi ka mag-hire ng deaf and mute. Mag-hire ka, sir, ng empleyado na siguro physically handicapped, may problema sa paglakad, di siya makalakad, di ba? Di yun ang i-hire mo, di po ba? Yung mga deaf and mute, nakikita natin, sir, sa mga restaurant, nagiging waiter sila, senior waiter, o sa mga hotel, doon sila sa mga room service, yung mga nag-aayos ng mga bedding sa umaga. May mga nakita ko kung gano'n sa Bohol na yun ang mga empleyado nila, deaf and mute, may mga signs lang. So, kung kaya nito mga other companies na ito ngayon, sir, bakit hindi kaya ng iba? That is my question, Sir Sergio. Kaya naman. Ang sinasabi lang namin, hindi naman gano'ng karami yung trabaho. Yung qualified, tatanggalin mo para ipasok yun. No, not really. Our point is, kung may opening siya, sir, pare-pare. Let's give them a chance, the opportunity also. When they go to interview process, dapat pare-pareho. Kasi parang mo sinabi na kailangan with pleasing personality, lalo na pag nasa front desk ng hotel, we should do away with that. Dapat po, pag-apply lang, basta educated, may 4-year degree, it doesn't matter kung maganda siya or pangit or may disability siya, yun lang dapat ang requirement natin, Sir Sergio, para may fair, mayroong laban yung mga may disability natin na mga kababayan na makapasok sa trabaho na yan. Di po ba? Wala naman kami problema ron that they can apply. Yes. But the prerogative to choose who is best for the company should be a management prerogative. At ito, pag hinayar mo si Juan na PWD, mawawala ng pwesto si Pedro na mas qualified, mas baka siya kailangan ng pamilya mag-earn kaysa sa PWD. Bakit natin gagawin? Hindi bali sana kung sobrang trabaho. Kulang ang trabaho. So if we mandate a PWD to come in, you basically tell somebody else not to be able to work. You know, sir, if there's really a will, there's a way. Kasi Sergio, mawalang galang na po. Pareho silang graduate, pareho silang business management. You're looking for a business management graduate. Pareho silang may degree na 4 years.
Sa Okay. interview, pareho silang pumasa. Yung isa nga lang, so are you saying, kukunin mo na yung walang kapansanan kaysa doon sa may kapansanan naka-wheelchair? Do pareho silang may 4-year degree, pareho silang with flying honors, high honors sa interview, nakalusot silang pareho, may handicap lang, ay kailangan mo front desk, so kailangan mo yung maganda na babae na walang disability rather than yung naka-confine sa wheelchair. Pareho naman silang may degree, pareho silang nakapasa sa interview, Sir Sergio. Well, hindi makakapasa sa interview isa eh. Dahil nga, kung ang trabaho, kailangan mag-survive ka pa na No. No. What I'm saying, sir, I didn't say, pareho sila Parehas nakapasa. Parehong 4-year degree, nakakomply sila sa Okay. requirement. Parehong 4 years degree, pareho sila nakapasa sa interview. Pero kung lalagyan mo siyempre with pleasing personality, talo siyempre yung may disability. Kaya nga, inaalis na natin yung with pleasing personality. That is wrong, di pa ba? Dapat pareho silang qualified. Let's put it that way. Both of them are qualified. So are you telling me that the HR will choose yung walang disability? Then we have discrimination, Sir Sergio. They will choose whoever is best for them. Ang sinasabi ko Then lang, we have a, kaya nga po, this the law, manager prerogative to Opo. choose who is best for them. kaya nga, they will always choose yung walang disability. Kaya nga, we need this law to make sure to empower, to give a fair and balance itong mga may disability natin ng mga kababayan na mag-apply ng trabaho. Kasi otherwise, laging marireject by Aljo. Laging marireject, Mr. Sergio, dahil hindi siya makalakad, dahil may hearing impaired siya or something, may speech deficiency, meron siyang Down syndrome. Sir, I'm sorry ha, I totally disagree. Kaya nga siguro we really need to pass this law. May batas. Kung otherwise, wala po, hindi natin mabibigyan ng chance yung mga kababayan natin, Sir Sergio. Iyan po yung opinion ko. Ako sir. sinasabi ko lang, Opo. kung talagang government needs to, sa national Opo. I think the government should provide Opo. a facility Opo. where they can be helped and they Opo. can be employed. We should not be passing it on No. to the Hindi naman po lahat private kasi- sector yung kasi- responsibility because at the end of the day, Oh. the people who share national economy because yung mga investors na discourage sa dami nung pinapasa nating mandatory. Hindi naman maraming Hindi naman maraming hinahal. Mas Hindi gusto nga pa nga marami, ng mga, pero if you go Yung abroad, mga Sir pinapasa Sergio, natin, wala rin sa ibang bansa. Nakalaban natin eh. Sir Sergio, if you go sa Japan, mga senior citizen, PWD, sa US, sa Europe, mas magaan ang loob nila sa mga may disabilities. Sir Sergio, if you go, pupunta rin po ako sa abroad, sir. So Pero yung nakikita mga ko. kalaban natin sa investment, napakarami Sir, nating kaya tayo walang investments because yung ease of doing business natin nagkakaproblema tayo, may mga Correct, corruption, correct. may mga process. That's another thing, bakit hindi pumapasok ang investors po sa atin because we ask them so many requirements. Kung papadalain lang natin ang investments and there's no corruption, we can cut corners, sir. Marami yung papasok. Unfortunately, marami tayong mga nire-require sa kanila. Hindi po because of the employees, kundi ang problema po natin, pag-apply pangalan ng permit between you and me, sir, ang dami nang hinihingi. Mga foreign Totoo investors. yun, Kaya totoo nati-turn yun. off, di po ba? Agree. Nati-turn off po sila na mahirap mag-invest sa Pilipinas. Hindi pa nga nag-uumpisa. Ang dami nang hinihingi ng gobyerno. Ang dami nang hinihingi ng DTI, etc. Ang Mga dami red pirma, tape. ang dami pirma. Yun na nga ho. But anyway, sir, nako, salamat po for the maraming discussion. salamat, It was a Sir, healthy pagkakataon, discussion. Opo, salamat po and good morning. Maraming salamat.